Ayan, kain tayo mga kalodi. Ulam ko ay tuyo. Ayan, medyo sinisipon nga ang lula nyo at malamig ang panahon. Ayan, post ko lang to, no? Naghanap rin ako ng companion sa buhay. Yung mga kasama ko na respeto yung pagkatao. Hindi ako pokpok, hindi ako kaladkarang babae, hindi ako bayarang babae. No? So, yung mga ano, tangit na salita yung mga tao about sa akin. Dahil nga ako ay nag-asawa. Yun nga, namatay din yung asawa ko. Siyempre, nag-asawa ko ulit. Hindi pa kasi nga ako sa isang matanda. Na edad niya. Mas matanda sa akin ng 7 taon. So, pinili ko siya bilang asawa. Kasi nga, mas matanda sa akin. Sa isip ko, mas matured sa akin isip. So, doon nga din ako nagkamali. Kasi, mas isip bata pa kay sa akin. So, yun. Hindi nga nag-grow yung relasyon namin. Pero kasal kami. So, naghiwalay din kami. Hindi din tumagal yung relasyon namin kasi maraming mga tao, lalo na sa pamilya niya, sa side niya, ayaw siya mag-asawa. So, something is money. So, dahil nga ako ay sa tingin nila, ako ay isang mahirap. Isang tao lang kasi wala naman ako talaga. Nag-abroad ako. Yun lang. O wala akong permanenteng income. Pero nabubuhay ako sa sarili kong diskarte. Ito. So, 4 na taon na nga kaming hiwalay. Nanday ko pa rin na lalaki mag-effort para maayos yung pamilya namin. Kaso, nasa kumabilang bahay na nga siya. At hindi ko na alam yung status ng buhay niya. So, yun. Sa 4 na taon, maraming nawala sa amin. So, kung kami, companion, nagkakaisa kami, mayroon na kaming, kahit na papano, mayroon na kami napupundar ngayon ng para sa amin. Kasi yung mga anak natin, wala na yan eh. Pag nagkapamilya na yan, iba pa rin yung kayong mag-asawa nagtutulungan, no? May sakit ka, matulungan kaya o ano ba ang dapat gawin, di ba? So, parehas kayong may kung anong plano sa buhay. So, anong nangyari? Hindi nga nag-grow yung aming relasyon. So, ayun, nandun siya sa pamilya niya o hindi ko na alam kung ano yung status niya. Nandito ako sa sarili ko rin bahay, no? Ito naman hindi ko bahay ito ng amo ko. So yun, mahirap lang ako. Wala akong sariling income. Kumbaga, sa kakayahan ko lang na, kasi hindi naman ako nagpag-aaral, sa kakayahan ko lang na technique kung paano ako mabuhay. So yun, kaya kung mayroon man magka-interest, manligaw at gugustuhin ako, huwag niyo akong titingnan na may pera ako, mayaman ako, wala akong pera. Kasi sa totoo lang, wala akong pinag-aralan, wala din akong pension o retirement pension kasi wala akong trabaho. So, binuhay ko at pinag-aral ko yung mga anak ko dahil lang sa sarili kong diskarte sa buhay, utak. So, ganun. Ngayon,
naghahanap ako ng lalaking mamahalin ako at respetuhin ako sa edad ko at saka sa pagkatao ko, experience sa buhay. So, hindi ako pukpok, hindi ako malandi, hindi ako bayarang babae. Nagmahal ako as in same ng pagkatao ko. Minahal ko katulad ng pagkatao ko. So, ang problema lang, may mga bagay kasi na hindi nagkakasundo ang isang tao. Kung ang lalaki isip bata rin, lang alam kundi pag sinabihan ng ibang tao ng ganito ganyan, yun na yung pakikinggan. So, ganun nangyari sa mister ko. Nung dumating yung parating bonus niya, may nagsalita sa kanya na baka hanggang December lang relasyon namin. Kasal kami December, pera. So, pera ang naging basihan nila para maging masaya sila. So, hindi sila naging masaya sa kung ano kang alaga mo sa kanila, pagmamahal mo sa kanila, di ba? Hindi sila naging masaya doon. So, naging masaya sila dahil lang sa pera. Dahil nga involved ang pera, so yun, isa sa mga dahilan kung bakit yung mga tao naghihiwalay dahil lang sa pinag-aawayang pera. Hindi pagmamahal at walang respeto. Hindi respeto, pagmamahal ang basehan. Pera kasi makikita yan. Once na nagtulungan kayong mag-asawa, mabilis ang impact ng pera. Pero kung ikaw, nasa asawa na lalaki, perang binabase mo, hindi pagmamahal, wala respeto yun. So, walang mangyayari kahit na magsama pa kayo kung ang iniisip mo ay puro pera. So, ganun na nga nangyari sa amin. Dahil ang iniisip ng husband ko, pera. So, ganun mga lalaki. Pagka may trabaho sila, parang ikaw na babae na nasa bahay lang, ganyan lang ang tingin nila sa'yo. So, kung hindi ka magtrabaho, hindi ka magsarili ng sikap para magkapera ka rin na sa bahay ka lang, walang mangyari. Walang mangyari sa'yo. So, iwanan ka na walang-wala ka. Kukunin lahat sa'yo kasi pera nila yun. Diba? So, ako kasi, gusto kong dumiskarte ng sarili kong pera. Kasi kahit kumastos man ako, pera ko yun. Hindi ako mahihirapan mag-isip na, lustay ka ng lustay. Wala kang trabaho, pera mo yan, di ba? Ay, pera ng asawa mo yan, di ba? So, ganun. Ang sakit, di ba? Sakit pakinggan na nag-asawa ka, tapos parang pera lang yung habol mo. Kasi wala kang trabaho. So, ganun na nangyari. So, pag nagtrabaho ka naman, ito pa masaklap. Sasabayin sa'yo ng asawa mo, huwag kang magtrabaho, kaya kitang bukayan. Pag kumita ka ng pera, nanlalaki ka. Hindi mo na pagbigyan ng bagay, nanlalaki ka. Saan ka lulugar? Diba? Magtrabaho ka sa bahay, paglabahan mo, pagplansahan mo mga damit, lahat ng punit ng damit, pagtatahiran mo. Wala kang sweldo. Ganyan lang, susumbatan ka pa. Ang sakit. Diba? Sumbatan ka pa sa kinain mo. Pinapakain lang kita Tumaba ka dahil pinakain kita. So, yun yung pinakamasakit sa amin mga babae kasi hindi kami nag-asawa para gawin yung katulong. Masarap naman siguro pakinggan kung gawin nyo kaming prinsesa. Ayan, binigyan kita ng katulong yan. Dahil nga, mahirap yung pangasawa mo. Walang katulong. Ikaw ang sikilos. Kapag yung sahod nila, siyempre ikaw magmamanage kasi bayaran ng etc. May bayaran, halimbawa, umupa ka pa. Bayaran ng bahay, bayaran ng kuryente, ng tubig. Yung pagkain, diba? So, mas magastos yung pagkain kasi araw-araw mag-iisip ka. Ano ipapakain mo sa asawa mo pagdating galing trabaho. So, yun pinakamasakit sa amin. Nasabihan kami, mukhang pera. Diba? Relate ba kayo dyan?